Nalaman ng asawa ko ang malaking sikreto namin ng kuya niya, dahil doon ay, Dear Ate Vine, una po sa lahat pa-hide po ng aking identity. Ako po ay taga Masbate. May asawa po ako at 4 na anak. Maayos po kaming nagsasama ng asawa ko. Hindi na ako nakapagtrabaho dahil sa 4 ang anak ko. Engkatira kami sa side ng pamilya ng asawa ko. May sarili naman kaming bahay, at Cavite bahay namin ang kuya niyang si Sandro, hiwalay sa asawa at walang anak. Si Sandro talaga ang unang naligaw sa akin noon, pero dahil nag-abroad siya, nawalan kami ng communication, hanggang sa nakilala ko naman ang asawa ko, noong kami ay ikinasal ng asawa ko. Siyang uwi naman ni Sandro, umattend siya ng kasal namin, pero noong nakita ko siya, bumalik yung nararamdaman ko sa kanya noon, mahal ko na si Sandro noon, pero hindi ko siya sinagot, dahil nga mag-a-abroad siya, at ayoko ng LDR relationship. Hindi alam ng asawa ko na may past kami ni Sandro, dahil napakababaw lang naman ng nakaraan namin. Inamin sa akin ni Sandro na ako pa rin ang mahal niya, sana daw ay hinintay ko siya. Dahil nagbabakasyon lamang si Sandro, malimit siya sa bahay, dahil pagkatapos ng aming kasal, 5 days lang ay pumasok na sa work ang asawa ko, nauna na kasi ang honeymoon namin. Sa hindi inaasahan, sa palaging pagpunta ni Sandro sa bahay, natukso ako, may naganap Ate Vine, at noong siya ay bumalik sa abroad, may nabuo, alam ko kay Sandro ang bata. Nalaman iyon ni Sandro, at alam din niya na anak niya iyon, pero sinabi ko na wala dapat makaalam, malaking gulo. Taon-taon na uwi si Sandro para magbakasyon, at sa tuwing uuwi siya ay palaging may nagaganap sa amin, halos araw-araw iyon, hanggat may oras at pagkakataon. Taon-taon din ako na nagdadalang tao, hanggang sa naging 4 na ang anak ko. Pinapadalhan naman ako ni Sandro ng pera, dahil alam niya na anak niyang lahat ang mga ipinanganak ko, pero sa sobrang ingat ko, tumagal ng 2 dekada na walang alam ang asawa ko, na hindi niya anak ang mga batang nakasama niya at naglakihan na kasama niya. Hanggang sa nagdesisyon na si Sandro mag-for good na at magtayo ng negosyo. Naging kapitbahay namin siya, dahil siya na lang ang walang asawa, sinabihan siya ng mga kapatid na mag-asawa na. Nakapag-asawa nga siya, nagsama sila ng 2 taon at naghiwalay din sila. At sinabi sa akin ni Sandro na ako lang talaga ang kaya niyang mahalin, at ayaw niyang lumayo, gusto niya na malapit siya sa mga pamangkin niya, gusto niya maging close sila, kahit bilang tiyuhin man lang. Dahil wala na sa abroad si Sandro, itinago ko na ang CP na ginagamit ko sa kanya kapag nagkakausap kami. Isang araw umalis ako dahil magkikita kami ni Sandro sa labas, gabi na ako nakauwi noon, magkasunod lang kami ni Sandro. Hindi ko alam na kuha na pala ng asawa ko ang CP ko na itinago sa ilalim ng silong ng kama, at nakita niya ang lahat ng mga palitan namin ng mensahe ng kuya niya, nalaman din niya, na ang lahat ng anak na kinilala niya ay hindi kanya. Lasing siya noong ako ay dumating, at tinanong niya sa akin, kung nakita ko ang kuya niya, sabi ko pa, ewan ko, bakit sa akin mo hahanapin, at umakyat na ako sa taas. Hindi ko alam na lumabas pala ang asawa ko at may daladalang itak. Fast forward, sa galit ng asawa ko, ang kuya niya, hindi na umabot pa sa ospital sa at dahil doon, 25 years. Nalaman ng mga anak ko, ang lahat, at ako ang sinisisi nila, ginulo ko raw ang isang tahimik at masayang pamilya. Kahit ako, hindi ko alam na haantong sa ganito ang lahat. Masakit para sa akin na makita ko ang asawa ko nasa loob ng rehas, mas masakit na wala ang ama ng mga anak ko. Hanggang ngayon, wala akong sawa sa paghingi ng tawad sa mga anak ko, sa pamilya ng asawa ko, lalo na sa asawa ko, patawad talaga, dahil sa akin nasira ang buhay ng mga anak ko, alam kong kulang pa ang kamatayan para sa akin para mapagbayaran ko ang ginawa ko, sana lang dumating ang araw, na malimutan na ng lahat ang masalimuot na pangyayari, at mapatawad ako ng asawa ko.